when you watch the film General Luna, you'll hate Aguinaldo even more. Naging kontrobersyal ang katatapos lang na Historians Fair para sa Philippine History Month na ginanap sa GSIS Museo ng Sining sa Pasay kamakailan. Last question. Sa Q&A, ang manunulat at historiador na si Ambeth Ocampo may tinalakay na mahalagang detalye sa ating kasaysayan na ayon sa kanyang research o pagsaliksik, ang totoong nagpapatay sa Director of War nung panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano na si General Antonio Luna ay walang iba kundi si... It's not Aguinaldo. It's Aguinaldo's mother. Tinukoy na yon ni Ambeth Ocampo. Agad ipinost ng isa sa mga dumalo sa event, ang local history and culture scholar na si Pepe Alas. Talagang napaka-konklusibo na ng sinabi niya. In my research, I already know who had Antonio Luna killed. It's not Aguinaldo. It's Aguinaldo's mother. If there are historians who say otherwise, then the burden of proof is theirs. Maglabas sila ng kanila. Ano ang naging basihan ni Ambeth Ocampo sa pahayag niya na ang nagpapatay kay General Antonio Luna hindi ang madalas na tukuying si Emilio Aguinaldo, kundi ang di umano mismong ina ni Aguinaldo, si Trinidad Fami, kilala rin bilang si Kapitana Teneng. Kung si Kapitana Teneng ang pinaka-promotor ng kamatayan ni Antonio Luna, nakaka-frustrate yun. Mahirap naman din maniwala na hindi siya ang instigator ng massacre. Bakit kaya it took a long time bago na rediscover itong impormasyon na ito? Ngayong ipinagdiriwang natin ang Philippine History Month at ang National Heroes Day, bigyang linaw natin ang buhay at kamatayan ng bayaning si General Antonio Luna at kung bakit mahalaga at napapanahon pa rin itong pag-usapan sa kasalukuyan. Ilang araw matapos bitawan ni Ambeth Ocampo ang kontrobersyal niyang pahayag, nakapanayam ko siya. Ambeth, anong basis mo for saying na itong nanay ni Aguinaldo ang nagpapatay kay General Antonio Luna? Matagal ko nang sinaliksik yan, no? Pre-war pa, talagang lumabas na. Si General Antonio Luna, bagamat nakilala sa kanyang husay sa pakikidigma, marami raw naging kaaway dahil sa istrikto niyang liderato. Si Luna ang isa sa mga taong naniwalang magkanda ubusan na tayo, hindi tayo susuko sa Amerikano. Pero itong sila Pedro Paterno, sila Felipe Buencamino, parang ang feeling naman nila parang hirap na yung bayan. Makipag-usap na tayo sa Amerikano. Doon sila hindi magkasundo. Ano kung lalaban, kakagating ko sila? Nakikita niya talaga na may injustice talagang nagaganap. Ang injustice ay hindi lamang niya nakikita sa mga kalaban, kung hindi pati sa mga Pilipino rin. Matutulungan ba ako ng mga makabayan na katulad nila? Ang ilan daw kasi sa mga tao ni Luna, puwersahan niyang isinasabak sa giyera, habang ang ilang mga sumuway raw sa kanyang mga utos, tinatanggalan niya ng ranggo. Bakit napakarami ng uniforme mo? Hindi ka marunong sa maludo? Gaya ng ginawa niya sa isa sa mga itinurong suspect sa pagpaslang sa kanya noong 1899, si Pedro Hanulino, kapitan na kaalyado ng nooy presidente na si Emilio Aguinaldo. Maraming mga tao kasing galit kay Luna, inggit sa kanya, ayaw lang sa kanya, but only a few ang meron talagang motive na pumatay. Sa eksaktong lugar na ito, sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija, pinaslang si Antonio Luna, June 5, 1899. Nagtungo raw kasi si Luna sa lugar na ito para dumalo sa isang pagpupulong na ipinatawag daw ni Aguinaldo. Pero hindi raw nadatnan ni Luna si Aguinaldo sa opisina nito. Anong ginagawa mo rito? Ang isa sa mga nadatnan niya doon, si Felipe Buencamino, ang kalihim ng ugnayang panlabas ni Aguinaldo na nauna na niyang ipinakulong. Nakita niya nandoon, malaya na, so nag-away na naman sila. Mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi sapat para ipaglaban siya o mamatay para sa kanya. Hanggang sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw.
Nung usisain daw ni Luna ang komosyon, nakasalubong niya si Kapitan Pedro Hanulino na ibinalik din ni Aguinaldo sa serbisyo kasama ang iba pang mga sundalo mula Kawit, Cavite. Nang walang kung ano-ano, inundayan ito ng polo ang ulo ng general. Sinundan pa ito ng pagbaril sa kanya. At pagtaga ng Kawit Brigade. Ang sabi ng mga nag-autopsy sa kanila, 31 or 41 wounds daw ang kanyang tinamaan siya. Talagang galit sila. Self-defense daw. Pagkatapos nung namatay, hindi sila inimbestigahan. Dahil sangkot ang mga tao ni Aguinaldo sa pagpaslang kay Luna, isa siya sa mga itinurong mastermind sa krimen. It all boils down to command responsibility. Kanino ba loyal yon? Tatandaan natin na ang mga taong involved sa kamatayan ni Luna ay Kawit Company guards. Pero ang akusasyon, mariing itinanggi ni Aguinaldo hanggang sa kanyang kamatayan. Samantala, sa 2015 historical film na General Luna, matapos paslangin ng general, may makikitang isang babae na sumilip sa bintana. Ano? Nagalaw pa ba yan? Pwede rin naman yung nagalaw pa ba yan is a caring answer. Pero ang sabi nitong source na nabasa ko, parang inip daw o galit na. Sabi ng iba kasi basta may babae daw na lumabas sa bintana na matanda. So obviously hindi yun asawa ni Aguinaldo. Pero kung idudugtong natin, yung nanay ni Aguinaldo nandun din sa kabanatuan nung nangyari yung krimen. May ibang naghinala na posibleng ito raw si Trinidad Fami, ang ina ni Emilio Aguinaldo. Ang ginawa lang namin dun sa pelikula is may suggestion, pero hindi namin directly implied na siya talaga yung may kagagawan nun. Dun sa mga books na pinagbasihan namin, lalo na yung The Rise and Fall of Antonio Luna kay Vivencio Jose. So nakalagay naman dun na nung pinatay si Luna, may matandang babae na dumungaw sa bintana. Si Aguinaldo malapit daw talaga sa kanyang ina. Meron nga mga kwento na kahit na raw may labanan, kinakarga si Mrs. Aguinaldo sa isang duyan. Tinanong ko si Teodoro Agoncillo, ba't laging kasama naman si nanay? Sagot niya, alam mo, kailangan kasama niya yung nanay niya dahil kung nakuha ng kalaban yung nanay mo, iho-hostage siya para sumuko yung anak. Meron talaga tayong itong trope, no, kung saan there's a woman behind the throne. Minsan may element of misogyny or sexism. Dahil ang mga kababaihan ay hindi directly in positions of power, parang sinasabi dyan, sila ay nagmamanipulate. Pero kung totoo man ang mga haka-haka noon na ang ina ni Aguinaldo ang nagpapatay sa general, ano naman kaya ang kanyang motibo? Sa akin kasi, at yun din ang sabi ni Juan Villamor, it's excessive maternal protection. Balita nila, parang nagmamaniubra si Luna para palitan si Aguinaldo. Ang nakakatawa lang, hindi yan lumalabas sa mga libro. Last question. Hanggang sa lecture nga ni Ambeth Ocampo sa History Fair kamakailan, natalakay niya ang paksang ito na ayon sa iba, posibleng magbago ng hulma ng ating kasaysayan. In my research, I already know who had Antonio Luna killed. It's not Aguinaldo. It's Aguinaldo's mother. Kung gusto lang ninyo, dalawa lang naman ang babasahin mo dyan, Vivencio Jose at Teodoro Agoncillo. Ang secret sa mga librong ito, buksan mo yung biblio, tignan mo yung footnote. Ang tinutukoy ni Ambeth ang footnote mula sa historiador na si Juan Villamor. Induced by dominant advisors, especially by women whose affection he could not disregard. Kinalap niya lahat. May mga affidavit na kalagay sa harap niya ko ito sinabi. So, in-interview niya talaga lahat ng mga tao. Ito ang conclusion. So, sa kanya si Buen Camino at yung nanay ang magkuntsaba. Ang pahayag na ito ni Ambeth Ocampo nakarating sa descendants ni na Antonio Luna at Emilio Aguinaldo. Kung si Kapitana Teneng ang pinaka-promotor ng kamatayan ni Antonio Luna, nakaka-frustrate yun. You have to consider yung mga history professors na may kanya-kanyang interpretasyon. Mahirap naman din maniwala na hindi siya ang instigator ng massacre. Dadamay mo pa yung nanay mo. Kahit ba in-advisean ka ng nanay mo ng mali, sana hindi mo sinunod. Sa kanya pa rin yung responsibility. Sa personal na level, maaari pa rin hindi nila ikatuwa
magagawa kapag nagpatuloy yung usapan. Lalo na kung sa kanilang pananaw ay kulang yung impormasyon o di kaya hindi patas, unfair yung paglalarawan sa kanilang ninuno. A lot of us probably grew up thinking na ang nagpapatay kay General Luna ay si Aguinaldo. Saan nagkaroon ng ng dissonance o ng inconsistency? Kung natatanda mo naman sa eskwela, di ba, ang turo sa atin, parang to act on emotion. Parang anong feeling mo? Pinatay ni Aguinaldo si Bonifacio, pinatay ni Aguinaldo si Antonio Luna. But actually, kung titingnan natin, hindi naman siya talaga kasali. Maaring inutos niya yan, pero wala siya on both instances. At ang lumalabas sa aking pagsaliksik ngayon ay ginagamit ni Quezon ang kasaysayan para pwede niyang i-discredit yung kanyang political rival nung eleksyon noong 1935. Pero paglilinaw ni Ambeth, wala siyang intensyon na gawing kontrobersyal ang usaping ito. Sagot ito sa isang 10-year-old na bata na nagsabi na, alam mo, gusto ko si Emilio Jacinto, hindi ko gusto si Aguinaldo kasi maraming pinapatay na tao. Ang explanation ko dito sa bata, parang alam mo, pag tumanda ka, mag-aaral ka ng kasaysayan, marami kang matututunan, then you will understand. So ang ginawa kong example, isa sa mga hindi alam ng marami, ito nga nanay ni Aguinaldo. According to some sources, siya ang nagpapatay. It's not common knowledge. Kaya rin isang dahilan din yun kung bakit ko isiniwalat yun. Kasi it's of general public interest. May iba ring bumabatikos sa post ni Alas. Chismis yan! Pati mga historiador hindi magkasundo. Di raw yun yung ibig sabihin ni Ambeth. Yung narinig ko, yun napakaklaro. I already know who had Antonio Luna killed. It's not Aguinaldo. It's Aguinaldo's mother. Yung assumption nga, yun ang pagkakamali niya. Sana sinabi na muna niya na palagay ko, sa tingin ko, baka si Trinidad Fami dahil sa mga ganitong pangyayari. Doon ko matatanggap na hypothetical yun. If there are historians who say otherwise, then the burden of proof is theirs. Maglabas sila ng kanila. Ako, sinabi ko naman kung ano yung pinanggalingan ng akin. Iisang libro lang yan. Agoncillo never made that assertion. Hindi siya naniniwala dun sa nagalaw pa ba yan. The source for that quote is General Venancio Concepcion, general nung revolusyon. Siya ang nagsulat noon. Hindi ako willfully maglalabas ng hindi totoo. Panawagan din sa mga guro na i-explore yung iba't ibang paraan ng pagtuturo ng kasaysayan. Dapat bukas tayo sa iba't ibang mga sources at format ng mga learning materials. I already know who had Antonio Luna killed. It's not Aguinaldo. It's Aguinaldo's mother. It makes people discuss history na suddenly merong discourse sa amin ng mga nananaliksik at nagtuturo ng kasaysayan. Maganda yon. Dapat naman talaga current at relevant. Patuloy yung diskurso. Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano, ang ating sarili. Lahat naman ng efforts ng mga heroes ay para sa kasarinlan o kalayaan na ine-enjoy natin ngayon. Lalalang natin sila kasi nababanggit sila. Pero hindi natin talaga alam kung ano yung buhay, ano yung pinagdaanan, para saan yung pinagdaanan. Isang malaking karangalan ng ipaglaban ng ating inang bayan pag tayo magdadalawang isip. Mabuhay ang Pilipinas! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.